Hello, good morning. Okay na? Okay. Sige. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan, ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Syukran. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Oh. How are you? Ayaw mo na. I'm okay. You see the list of those who signed up? Oo. Marami doon, mga inaanak, mga kumpare, mga nangingisuporta sa inyo. What's your reaction? Sabi kasi, ito lang daw basahin ko. Promise ko na, isa na yun. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans, which was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Resignation is not an option. Resignation is not an option. Wala pa tayo doon, ma'am. Masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Nandun pa lang tayo sa pagbabasa ng actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. The president said he has nothing to do with impeachment. I do not want to answer that question. Next? Ma'am, po ba na si Daddy Pangulo dito dati sa mga abogado para sa impeachment? I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Nakikita niyo po ba na may pakalipunan na sitwasyon ngayon ng bansa sa 1980 for George Owen? I do not want to answer that question. Last. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend yung ginawa mo? Ma'am, So yun yung paniwala ko. ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumagalaw po for impeachment? May gumalaw po na parang money involved. I do not want to answer that Kasi question. how will you be endorsing senators lalo na sa PDP's race, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next month? Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo,
Huwag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganun. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Nanong nakakadiri sa Manila na taga-Davao ka? Yes, sir. Right now, after transmit sa set, saan na po yung preparation? May legal team po ba ay nasa Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali. So, merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So, I will know more this afternoon. Pakikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Ma'am, kung po ang trabaho kahit may naghahanap po kayo. Yes sir. Opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. For 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami no na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yun sa budget. So hindi ka na pwede maglagay ng budget. How about the other programs? Tutuloy siya. How confident are you that you will be convicted in the eviction court? Wala pa tayo, masyado pa malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin ina-assess. Number one impeachment. Have you talked? Nagtanong ka na ba? Yes. Kanina? O sige, ikaw. Ma'am, you said before na you're seriously considering to run for 2028. Now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But, nasabi ko naman na, di ba? Paulit-ulit kung we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan ko laman yung surveys and numbers. Next year pa yun. Pero Hindi mo na makuha Sir, nagtanong ka na? Sir, What are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment. And the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Sa ngayon ba, masasabi ninyo na lalo pa kayong nainggan nyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election? Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni Sir na nakitim. Ma'am, number one in the articles of impeachment was your assassination threat to the president. Do you regret making that statement last week? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila lang nagsasabi may assassin, may gunman. Did not say that. Vice President, kailan po kayo confident kayo sa numbers ng House? And sabi ko, hindi kayo confident. And nagkatotoo nga. Ngayon sa Senate, you said na parang meron kayo confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? You still feel confident with the numbers in the Senate? Sandali, mama. Kailan ko sinabi yung may confidence ako sa numbers sa Senate? Ano exact na sinabi ko? Sorry, I cannot remember the exact words that I used. Parang ito confident kayo with regards sa Senate, sa mga friends and allies. Unlikely kung magsasabi ng ganyan ba. But I will answer that next time. How do you feel now sa Senate? Supposedly receive nila yung impeachment of the other day, pero nag-close sila agad.
Well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga nandoon sa loob. So far, you feel assured on your allies? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. How many appeals? Bakit? So, yung background ng impeachment po, ma'am. Sabi na po niya, i-oppose to impeachment daw po. Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya i-block yung impeachment? Sabi yung people, sabi ni EDM, hindi na supportado yung impeachment. Pero number one na, unang-unang problema yung He Oh. was insulted actually. He would consult. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Ang daming nagbabantay sa gilid. Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said everything will be alright. Yun ata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint, but I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives, nabasa na ng mga lawyers. Sandali, Sarah. Sandali, Sarah. Ang challenges sa preparations, but so far wala naman. Wala naman kaming naano lang kami, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Nagtanong ka naman. Wala pang sige. Sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father nyo kasama ka rin? Kasi sabi niyo before, your father would be helping also. But he's welcome. He's a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense. I will not answer that question. Yes, I'm sorry. Yes. Yes. So what happened was, nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then discharged siya ng mga doctors with ulit ko. Si Yusek Zulaika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siya ng Davao, and then hospitalized siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon February for further tests. And then bumalik siya for 1 day dito. Noong January, bumalik siya for 1 day dito sa Office of the Vice President, and she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Noong January, after a week, bumalik siya dito, and then she said hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back. Ma'am, nakikipag-usap kayo sa NC. Dahil sila po yung nag-rally against para wag tuloy.
Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir, pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, kamusta po ang staff ng Numbers in Senate. Nagtanong ka na, sir? Ako, sir. Take out the numbers in the Senate. Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Ma'am, Nagtanong ka na, ma'am. Now, what do you consider former President Duterte to be your defense? He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead. Dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old. ma'am, kamusta po ang staff ng OPP after they heard about the impeachment, ma'am? Ano po naramdaman po nila na when you were impeached for the House? Ano po naramdaman ang staff ng OPP in general? Are they sad? Are they worried po ba, ma'am? Hindi ko alam lang na pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. Ma'am, you will appear sa impeachment court. Ha? Okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Hindi na. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. May mga plano po ba kayo para ito nakakapatodi, lalo na po sa mga kongresista natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para pagdako pagkakalit? Hindi ko na muna sagutin yung tanong niya ngayon, ma'am. Doon muna tayo sa God Save the Philippines. So, ma'am, will you dissuade or encourage your supporters in case it goes sa street to rally? Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalo-lalo na ng pagkain. Sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho at negosyo nila kaysa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So, merong mga bata o merong mga kapamilya na nagdidepende sa atin. At tayo naman ang social media capital ng buong mundo. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media kung saan nakakatrabaho pa rin sila. Pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Sabi niyo, hindi ko masabi if you have enough knowledge in the Senate or are you not confident that you have enough knowledge to avoid a conviction in the Senate? Hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate, so we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Ma'am, do you feel betrayed? Maraming mga congressmen from Mindanao. 70%. Do I feel betrayed? Do you feel na dami ka from Mindanao? Actually, ma'am, wala akong feelings. Wala akong feelings about it. Kasi, kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada ng politiko. I don't join their circles. But we are friends. Yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang mga anak ko. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that
meron akong close relationship, personal relationship with them. Wala naman. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question. One last on impeachment. Nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kayo sa House on their last session din? Or may nag-PM ba sa'yo? Naka-receive po ba kayo? Or may nag-tip sa inyo? Yes. Oo. Si JC. Si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya matulog na JC kasi ang mangyayari ay mangyayari kaya sera-sera. Diba? Comment ko lang po, ma'am. Alam ko matagal na ito, but the QC Prosecutor's Office isinasura yung paano na kaso against you. Yes. What's your initial reaction about that? And second po, any updates sa security details natin, ma'am? Tuloy po ba yung mag-hire po natin ng private security? Hindi ko na sasagutin yan ha. Doon lang tayo sa God save the Philippines. Ma'am, Okay. last na lang po kung my end. Ma'am, you said God save the Philippines. Gaano na po kalala ang problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue sa yung t-shirt na ito? Parang, ano po yung nakikita yung problem sa Philippines ngayon at bakit nila inunay yung impeachment? Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo ng panahon at ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Malala siya since na nagkaroon ako ng understanding. Kasi 1990s, tapos 1990s, magulo, sa amin, magulo sa Mindanao. And then, ngayon, nagbabadya ang gulo sa Mindanao. So, parang wala namang nagbago. So, malala. Sobrang malala. Dahil kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basehan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa, ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, tapos na tayo. Diba? Maraming salamat sa oras ninyo. Magandang umaga. Happy Valentine's Day! Yes, happy Valentine's. Basing on the